po kayong pumunta dito po sa banal na tahanan po ng ating Panginoon, sa kanyang banal na panambahan. Amen. At tunay nga po na napakabuti po ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Ako po mahina, parang hindi pa po tayo excited na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Tayo po ba ay handa nang ibigay yung pinaka-the best na papuri sa ating Panginoon? Amen. Di ba po? Sige nga po, tignan mo nga po yung iyong katabi. Di ba po? Sabi mo po sa iyong katabi, kapatid. Sabi mo po, kapatid. Kapatid, Masaya ako nandito ka. masaya ako nandito ka. Amen. At sa mga nagagandahang mga nanay, amen. Happy Mother's Day! Di ba po? Hallelujah! Thank you, Lord, for that opportunity, Panginoon, na kami po ay maging isang nanay. Amen. Come on, let us celebrate Jesus! Hallelujah! Amen. In Psalm 150 verse 6, and it says, let everything that has breath praise the Lord. Hallelujah. Lahat ng may hininga ay magpupuri sa Panginoon. Hallelujah. Every tribes will see your glory.
Yes, Lord. We continue to worship you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, for your goodness, for your faithfulness, O Lord. Sa araw pong ito, ninanais po namin na makasama ka, maranasan ka, Panginoon. Hallelujah. We praise. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through stormy raging sea. So faithful, You're my God. you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways forever.
up your voices. Lift up your praises. Oh, your name is great and greatly to be praised. Glory, I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Come on, we sing your name. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name it stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions. Your name it stands above them all. Jesus, your name
I'll sing praises to your name. Very personal. Ikaw yun, It's a decision to sing praise to the Lord. So sing praise to the Lord today. Yes, okay. The Lord is here. Kamitan natin ang Panginoon. From your heart, sing your praise to Him. I'll sing praises to your name, O Lord. Praises to your name, O Lord. For your name is great and greatly to be praised. Hallelujah. I sing praises to your Praise to your name, Lord. Oh Lord, praises to your name. Oh Thank you, Lord, Father. for your name is great and greatly Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon, ngayong umagang ito. Patuloy na turuan mo kami, Espiritu Santo, na lumapit sa iyo katulad ng isang bata na may simpleng pananampalataya. Allow us just to come with a humble heart, with an innocent heart. Cleanse us, wash us. Linisin mo kami at tulungan mo kami, Banal na Espiritu, na mapakinggan ang iyong mga salita at maintindihan, maipabuhay. Baguhin mo kami at maitas ka. Hayaan mo ang aming mga buhay, ang aming mga salita, ang aming mga kilos ay maging papuri sa iyo. Salamat po. Thank you for my brothers and sisters who are here. Those who are watching, I pray that you call people to you, to your hands. Lord, by your grace, tawagin mo ang bawat isa sa kaligtasan mo, sa biyaya mo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name, amen and amen. Sabihin ko sa katabi mo, good morning. Morning. Praise the Lord. Hintayin ko munang makasettle ang lahat. Pwede pong umupo dito. Yung iba ay maaga nang nag-celebrate ng Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga nanay. Amen? Lahat ng nanay magsabing amen. Yung iba nasa bahay or nasa date, I don't know. Happy Mother's Day. Ang mga nanay ay ibinigay ni Lord sa atin at sila ay representation of God's gentle, loving concern. No? Ang mga tatay kasi tough love, pero ang mga nanay gentle, no? Caring. At yun yung side ng caring, loving, gentleness ni Lord. Yan yung representative, ang mga nanay. So, Happy Mother's Day. Yan. Sige, pinatay mo na yung sa akin. Sige lang. Parang baligtad yata, dapat yata yung dito. Yun yung pinatay mo. Pero pwede na yan. Sige. Mapagtsatsagaan na natin. Naniniguro lang, although nilipat na yung dalawa na yung panel ng ating electrical wiring. Anyways. So, ang ating pinag-uusapan ay about celebration. Noong May 3, actually eksakto May 3 ay maraming kapistahan, maraming selebrasyon ang Mayo sa ating bayan, no?
At maraming piyesta, mayroong Flores de Mayo. And celebration is a happy thing, yung pag-celebrate. At maging yung mga kaarawan, celebration yan. At kung merong may kaarawan ngayon, mismong araw na ito, happy birthday, meron ba? Wala. Meron bang anibersaryo ng kasal? Happy anniversary. Ngayon bang anniversary mo, Tita Tess? Happy anniversary. Yan. Ngayon ay pag-uusapan natin yung feast celebration ng mga Israelita at kung ano po ang mga pesta na ito at ano yung kaugnayan nito sa ating buhay. Handa na po ba tayo? Hello? Hello? Handa na po ba tayo? Marami akong hinahanap pang mga tao. Di ko alam bakit. But hopefully next Sunday they will be here. Sana'y malusog kayo kung nanonood kayo o kung saan man kayo. No? Malusog na kalagayan. So feast, celebration ng mga Israelita. Ano ba ito? May kaugnayan ba ito sa atin? Ano ba ang mga piyesta na ito? Minsan binabasa natin, if you are reading the Old Testament, mababasa natin yan, maski sa New Testament, yung piyesta ng Pasko o Passover, mamaya pag-usapan natin. Ito ba'y may kaugnayan? Alam niyo, sa pag-aaral natin ito, makikita natin na yung Old Testament at yung mga sinasabi diyan ay may kaugnayan talaga sa New Testament at maging sa atin bilang mga Kristiyano. Mayroong unity talaga ang sinasabi ng Bible. Hindi siya contradiction. At may mga ibig sabihin para sa atin. At isinishare ko sa inyo to, madalang i-share ito upang makita natin na lumalim tayo at sa unawa at makita natin na sabi, basahin ko no, sa 1 Corinthians 10, ito ang sinasabi. 10, wala sa aking hindi ko inilagay talaga. 1 Corinthians 10, basahin ko dito sa aking maliit na Bible dito. Pakinggan nyo lang po. Namimiss ko na kasing magbukas ng ganito. Kahit maliit lang yung letra. 10 verse 11. From New Testament, Pinoy version. 1 Corinthians 10 verse 11. Nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, na to sa kanila para maging warning. Ang mga kwento at lahat ng mga nangyari at mga maging ang piyesta ng mga Israelita ay nangyari, sabi, bilang warning sa iba at taglish siya. Warning sa iba at isinulat ang mga yon para turuan tayo na nabubuhay sa mga huling araw. So, lahat ng mga kwento sa Bible, parang kwento lang. Yung mga ginagawa nila, parang kwento lang pag nagbasa tayo. Pero ito'y mga isinulat upang sabi, matuto tayo of course, pero it's also a warning, it's a lesson for us para matuto tayo at maging katulad tayo ng Panginoon. Ang goal natin bilang mga Kristiyano ay hindi lang para sumaya. Gusto natin sumaya. Kaya nga, nagbigay ng magandang lesson si Lord, celebration. Ang gandang lesson. Matututo ka sa celebration kasi alam ng Diyos, gusto ng tao na masaya. Celebration. Pero it's also a form of warning. May mga celebration, it's also a warning. Kaya lesson and warning ang mga piyesta na makikita natin. Alam nyo, ang Israelita, sila yung bansa na kung saan makikita natin yung timeline o yung panahon ng Panginoong Jesus
sa malapit na niyang pagbabalik. At sa ginagawa niya sa Israel at nangyayari sa Israel, makikita natin ay yung mga sinasabi sa Bible ay talagang nangyayari na at malapit na talagang dumating si Lord. So in this lesson ay makita nawa natin sa biyaya ng Panginoon at kapangyarihan ng Espiritu Santo na yung mga piyestang ito ay maunawaan natin ang sinasabi ng Panginoon sa iglesia, sa church, at sa atin as individual follower of Jesus Christ. Ang goal ni Lord sa atin, maging follower talaga, hindi lang maging masaya. Kasi may mga tao pag masaya, sumusunod, di ba? Yung iba naman, pagka malungkot, saka sumusunod. No? Saan nyo gusto? Dapat, malungkot man o masaya tayo, sumusunod tayo. Amen? Kasi we are follower. Ang goal ng Christianity is not just to believe. We need to follow. Not just to enjoy. The church is not for entertainment. Of course, na-entertain tayo, di ba? Kaya nga gusto rin natin na yung pastor, maraming mga Kristiyano, gusto ang pastor ay mabiro, gusto ay maraming joke sa sa preaching. Kaya lang minsan, sabi nga nila, kaming mga pastor nag-uusap-usap, minsan, yung kumbaga sa maraming palabok, maraming betchin. Minsan nag-uusap-usap kami, puro betchin na lang, wala nang laman. Di ba? Pero itong pag-uusapan natin, talaga ito, hindi na pag-uusapan talaga. Itong mga piyesta na ito. Nagturo ka na ba ng Pastor Apollo? Ng patungkol sa feast? Wala pa, no? Di ba? Andalang kasi nito. Ha? Bihira. Minsan isa lang ang ituturo mo, di ba? I will tell you the 7 feast sa Israel na ginagawa nila annually. At ito'y may kahulugan. Hindi natin lalaliman kasi mahaba eh. Pero bibigyan ko kayo ng pasada na maintindihan natin na bakit napakahalaga nito sa ating mga personal na buhay. Pag binasa mo lang, parang wala lang. Sa kanila yun eh. Pero I tell you, it has a meaning for us as believer. Basahin nga natin yung key verse natin, Leviticus 23, verse 1 and 2. Malakas po yung may buhay. 1, 2, 3. The Lord said to Moses, "Speak to the Israelites and say to them, these are my appointed festivals, the appointed festivals of the Lord, which you are to proclaim as sacred assemblies." So may mga festival, maraming klaseng festival, pero it is so clear that these festivals, these celebrations, are celebrations from the Lord Himself. Marami tayong mga celebration, birthday celebration, para sa atin yon. Pero itong mga festival na ito, celebration na ito, it's very, very clear, it's for the Lord. And of course, for the people of God who truly believe and follow the Lord. Una, the Feast of Passover. Lagi nating naririnig ito. Yung tupa. Sayang, wala akong tupa talaga eh. Hindi ko makuha yung tupa dun sa amin eh. Gusto ko nang dukutin yung tupa sa jubilation. No? The Feast of Passover. At lagi niyong naririnig sa akin na si Kristo ay ang Passover Lamb. Basahin natin, puro Leviticus 23 yung ating reference, no? Pero basahin niyo ang buong Leviticus, mababasa natin yung mga feast na ito. Una, verse 4, basahin natin. These are the Lord's appointed festivals, the sacred assemblies. You are to proclaim at their appointed times. The Lord's Passover begin at twilight on the 14th day of the first month. So first month ng Israel, yung 14th day, Passover. At alam natin, ito'y patungkol sa pag-alis nila sa Egypt, doon sa naligtas ang mga panganay ng mga Israelita because of the Passover lamb blood na pinatay. Yung Passover lamb, yung lamb ay niluto nila, yung dugo ay pinahid nila sa hamba upang hindi sila mapuksa nung anghel na mamumuksa or angel of death. So all Egyptians' eldest son died that time. And sabi ni Lord,
every year you will do this. Alam nyo sa Leviticus 23, pag binasa mo, nandito mababasa mo yung summary ng 7 feast na gagawin ng mga Israelita yearly. Yearly, annually, ibig sabihin. Pero meron pang 8 actually, yung unang-una, doon sa verse 1, yung Sabbath celebration. It's a weekly celebration. Next week, itatapik ng pastor na magbabahagi yung Sabbath or weekly celebration natin, which is today, Sunday celebration na. Okay? Pero hindi yun ang tatapik natin. Yung annual ang pag-uusapan natin na sineselebrate. Pero yung weekly, mas malupit yung weekly. Yung annually, dapat gagawin. Yung weekly, dapat ginagawa rin. Di ba? Pumupunta tayo, nagsumasamba tayo sa Diyos. Now, let's go back to the first feast, the Feast of Passover. Tignan lang natin, it's more on of a teaching ang aking gagawin sa inyo. Sa Isaiah 53 verse 7 ay tinutukoy si Jesus dito. He was oppressed and afflicted, yet he did not open his mouth. He was led like lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So he did not open his mouth. Alam nyo, I think 700 years before Jesus was crucified, isinulat na yung Isaiah. At yan ay patungkol kay Jesus. Pagkatapos sa John chapter 1, verse 29, basahin natin. The next day, nakita ni John si Jesus, John the Baptist, Nakita ni John the Baptist si Jesus doon sa Jordan River, Jesus coming toward him and said, ano sabi niya? Merong exclamation point. Merong, may gulat. Di ba? Behold! Tignan nyo! Tignan nyo! Ano sabi niya? The Lamb of God who takes away the sin of the world. Mapupuna po natin, talagang gusto kong ipakita sa verse. Sinasabi ko verbally, pero minsan hindi ko pinapakita sa scripture. Makikita po talaga natin na ang Bible ay totoo. Ang diferensya ng layo ng kung kailan isinulat yung Isaiah, kung kailan sinabi yung sa Leviticus, ang layo na nun, daang taon. Hindi naman sila nagkita, hindi naman sila nag-usap. Pero sakto, bakit ang Diyos ang orchestrate ng mga bagay na ito. At nung nakita kasi prophecy ito mangyayari doon sa Old Testament, sinasabi sa New Testament, nung nakita ni John the Baptist si Jesus, sabi, the Lamb of God. Anong ibig sabihin nun? Passover signifies Jesus dying on the cross for us. Lagi ko sinasabi ito. Na dapat mamamatay tayo. There will be a time where we will face death, the angel of death. And not just physical death. Those people who do not have Jesus are condemned to die to hell eternally. Nakakatakot po yun. Seryoso po kasi ito Madalas po, parang ang church ay laro na lang sa marami. Of course, gusto ko po maging masaya. Ako po'y masayahing tao. Pero when I talk about the death of Jesus Christ, when we talk about hell, we need to be serious. When we talk about hell and think about eternity, think about our friends. Think about ourselves. Are you sure with your salvation? Are you sure with your relationship with God? Sigurado ka ba sa relasyon mo sa Diyos? Kung sigurado ka, magseryoso ka. Amen? Magseryoso po tayo. I-grow natin yung ating pananampalataya. Kung sigurado tayo na natanggap natin, why not be serious about it? Eternity ang pinag-uusapan dito, mga kapatid. Hindi lang kamatayan. Sana kung ang kamatayan, wala na. Yung bang parang bula na hindi mo na makita, wala ka ng alaala, wala. Pero po ang kamatayan is eternal. Eternal death
far away from the love of God, far away from the gentle embrace of our loving God, ang nararanasan mo, the eternal judgment and wrath of God toward sinners who did not repent of their sin. Ibinigay na yung kaligtasan, binigay na yung Lamb of God, hindi pa tinanggap, hindi pa pinaniwalaan. Mga kapatid, the Lamb of God, the feast of Passover remind us that Jesus died for us. At ang Passover ay, yun nga, si Jesus ay namatay para sa atin. Pagpapaalala sa atin. Sasabihin niyo sa akin, bakit ka pa ulit-ulit, Pastor, si Jesus? Yun talaga ang mensahe ng Biblia. Kung ang may mensahe ko lang, how to be blessed with money. Pwede ko pong ituro sa inyo, money eh. What is money? Pwede ko ituro sa inyo. Ang money is a blessing. Amen? But money can be dangerous. Money is a problem to many. Nagbibigay na ako ng points about money. Di ba? I can talk to you about money. Pero hindi yun ang talagang unang problema ng tao. Ang problema ng tao, yung puso ng tao. Ang problema ng tao, yung pupuntahan ng tao na pag ikaw ay namatay, kahit gaano kasarap ang iyong buhay, kahit gaano ka successful sa mundong ito, kung pupunta ka sa impyerno, baliwala yun. Amen? Kaya po, seryoso po, the greatest blessing, the house of blessing, is not just about blessing materially. The greatest blessing is Jesus. He died for us and we are His. Tayo ay niligtas niya. That's the greatest blessing. Ano man ang katatayuan mo sa inyong sosyudad, sa iyong katatayuan sa buhay, may pag-asa ka sapagkat matatapos naman yung hirap mo kung marami kang hirap. Pupunta ka sa sarap na buhay na walang hanggan. Sa biyaya at presensya ng Diyos, yun ang mas masarap. Di ba? Ang ganda-gandang makakita ng mga paputok dyan sa EK, yung mga taga Caceres, kitang-kita. Ako dito, umakit ako, tinitignan ko yung putok ng fireworks. Ang ganda. Alam nyo ba sa langit, pag kay Lord na tayo, ang fireworks mo, yung mga stars na nagpuputukan. Mas malupit. Yun yung playground mo, universe. And eternities. Wow. How can you measure eternity? Yung buhay mo na napakaiksi, huwag mong ipagpapalit ang eternity. And praise God, Jesus is the peace, is the Passover Lamb. And in the feast of Passover, we remember Jesus died for our sin. That you will be saved from the angel of death if you come to Him. You believe that His blood covers your sin, protects you, even though you are a sinner, kahit tayo makasalanan, kahit ang dami mong pagkukulang. Alam niyo bang may mga Egyptian na naniwala nung panahon ng mga Israelita sa Egypt? May mga Egyptian na naniniwala na kailangan nila na magpahid ng dugo. Kaya kung titingnan mo babasahin mo yung Exodus, may mga Egyptian na sumama sa mga Israelita. Although may mga naging problema rin yung iba doon. Pero may mga Egyptian na sumama, bakit naniwala sila na yung dugo ng lamb ay ililigtas sila doon sa angel of death. At nangyari nga. At ang Feast of Passover, sinabi gawin nyo annually to be reminded na niligtas kayo. Sabi sa mga Israelites. Ito rin naman ay nagsasabi na si Jesus ang tunay na tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nabibuhatin ko muna. Happy Mother's Day. Uli sa mga nanay. Ang mga nanay ay matyaga na mga nag-aalaga. Amen? At ganun din, ang Panginoon matyaga sa atin. Di ba?
makulit. At sa totoo, si Pablo mismo, sinabi niya sa 1 Thessalonians, tulad ng mga nanay, kami ay concerned sa inyo. Bilang pastor, si Pablo, sinabi niya sa mga Thessalonians, parang nanay, kami ay concerned sa inyo. Why? He is telling the gentle concern ng mga naglilingkod sa Diyos sa kaluluwa ng bawat isa. Amen? So, napakahalaga pala ng Feast of Passover. So, pwede pa nating damihan ito, pero pito ito eh. Baka abutin tayo ng pero huwag kayong mag-alala. Meron tayong food. Alam niyo naman, may food lagi dito. Tapos may nagbigay sa akin ng pasalubong galing sa Iloilo. Pwede nating prituhin na yung daing na ibinigay sa akin. No, Brother Ray. Thank you, Brother Ray. Pagka kulang, masarap yun. Daing, bawal sa akin ngayon. Pero, ipipreser ko muna yung padalang mga... Anyway, so we can celebrate. We'll eat together. So, Passover signifies Jesus dying on the cross for us. Feast of Passover. Second feast, Feast of Unleavened Bread. Parang skyflakes yung inano ko talaga. Skyflakes talaga minsan ginagamit natin, di ba? Yung unleavened bread, alam niyo ba na magkakasunod lang yan? Pagkatapos ng Passover, unang araw, gabi, magkain sila. Alam niyo bakit kinakain? It talks about na you become part or sa'yo na yung lamb. Nasa buhay mo na. Yun yung ibig sabihin nun eh. Di ba pag kinain mo yung isang, nasa iyo na. Ganon yun eh. Si Jesus dapat nasa iyo. Kinakain yung lamb. Now ito, pagkatapos ng Passover, ngayong gabing ito, kinain nyo, yung unleavened bread feast, ito'y isang linggo. At nagmamadaling umalis ang mga Israelita sa Egypt. At sila, sa pagmamadali nila, talagang wala silang dalang yung lebadura. Ang lebadura ay, sa Tagalog, ay pampaalsa. Sa mga baker, nasan yung baker natin? Si Paulo, nasan ka? Sabi ko sa'yo, huwag kang umalis dito eh. Tatawagin tuloy kita eh. Anong tawag yun doon sa bread? Yeast. Konti lang noon, pag nilagay mo doon, umaalsa. Ang yeast, sa Bible, maraming ibig sabihin. Unang ibig sabihin niyan ay inihalin tulad siya sa kasalanan o karumihan. Na ang karumihan, konting karumihan, it affects your whole life. Hello? Isa lang, it affects your whole life. Di ba? Isang langaw lang ang mahulog doon sa sopas mo, tapos nagsuswimming yung di ba? Inis na inis ka, no? Pasensya sa word, di ba? Kaya lang, kung hindi ka masyadong maselan, tatanggalin mo. Wala pang 5 minutes. Pero it affects, di ba? The whole soup or the whole... Pag yung lebadura, it affects the whole dough or yung masa. Yun ang ibig sabihin nun. Dito sa unleavened bread. Na kaya inaalis nila yung pangpaalsa na it symbolizes sin. Now, pag may nakita kayong ibang pangpaalsa na pinag-uusapan, sabi, the kingdom of God is like a yeast. Merong sinabing ganon. Hindi ibig sabihin nun kasalanan yung kingdom of God. Iba na yung context nun. Ang context nun, the kingdom of God, just put a little yeast, it will grow, sabi. Ang ibig sabihin nun, it influences. Yung word na influence yung mahalaga doon. Doon sa context na yon. Kaya, wag yung pag nabasa nyo, kaya kailangan ng context. In every readings of the Bible, tignan yung mabuti kung ano yung context. Pero dito, ang context talaga ay the yeast or yung pampaalsa symbolizes what? Sin. Kasi yung it influences the whole batch of dough, yung kabuuan. Ang buhay natin ay impluwensyahan kahit ng isang kasalanan.
maliit na kasalanan, pag hindi natin ibinigay kay Lord, lumalaki. Diba? Alam niyo yung kwento ng di ba? Yung bata. Matagal na tong kwento para sa mga hindi pa nakakaalam, kukwento ko. At para sa nakalimot na sa kwentong ito. Marami ng version ito. Yung kwento ng dalawang magkapatid na bakasyon sa kanilang lola sa farm. Alam niyo yun? Yung batang lalaki, mahilig magnirador. Pinagpa-practicean niya yung bibi ng lola niya. Inaano ba? Yung haging-haging lang. Side view lang. Nahagingan yung ulo nung bibi. Yung pangalawang tira niya, tinamaan yung ulo ng bibi. Paborito pa naman ng lola niya yung bibi ngayon. Di tinamaan ng ulo. Anong nangyari sa bibi? Di ba? Kisa yung bibi. Patay yung bibi. So, ang nangyari, itong anong gusto niyong pangalan dun sa bata? Pangalanan natin. Simon? Pabayaan mo. Upo ka lang dyan. Anong pangalan ng bata, ng lalaki? Si Simon. Nangisa yung bibe. Nakita ng kapatid niyang nakakabata na babae. Anong pangalan ng bata? Babae, Babae. Amor. Ayan. Mas matanda si Amor pero baligtarin natin. Si Bella. Ano to? Prophetic ba ito? Prophetic. So, nakita. Inilibing ni Simon yung bibe. Para hindi makita ni Lola. Ngayon, kain na. Oras ng hugasan. Sabi ng Lola, Belay, ikaw ang schedule ngayon, ikaw ang maghuhugas. Sabi ni Belay, di po, si Kuya Simon ang maghuhugas niyan. Sabi ni Simon, hindi kaya ikaw ang schedule. Ang bibe. Nagulat siya, nakita pala ni Belay. Yung bibe na nakalibing. O di kada maghuhugas dapat si Belay, sasabihin ni Belay kay Simon, ang bibe. Schedule na naman si Belay, sasabihin na naman ni Belay kay Simon, si Kuya Simon po ang maghuhugas, mabait po yan, masipag. Sasabihin na naman ni Belay, alam niyo na, di ba? Alam nyo, yung si Belay parang demonyo. Pagkagagawa tayo ng mga bagay, na kahit mabuting bagay o tapos, pabait-bait ka pa, sasabihin ng demonyo. Ano sasabihin ng demonyo sa'yo? Ang bibe. Ang tanong ko, anong bibe yung tinatago mo? Hanggat tinatago mo yan, sasabihin sa'yo ng demonyo, ang bibe. Ano yung binubulong sa'yo ng demonyo kaya hindi ka makapag-church? Church ka pa, may kasalanan ka naman. Ang bibe. Sabihin mo sa katabi mo, ang bibe. Kasalanan. It influences us and it affects us. Kuha niyo? Ang sabi ni Simon, halika, bubuhatin ko muna. Halika. Bibehave yan. Halika. Simon, ang bait ni Simon. Picture! Ayan na. Ayan. Di na yung aakyat. Okay. So, na-realize ni Simon na pagtatapot ko na kay Lola,
Lagi ako maghuhugas ng pinggan dito. Sabi niya, aalipinin ako nitong aking kapatid na si Belay. So, ang ginawa ni... Ay, Tita Alice, nasan ka? Nasaan si Tita Alice? Ha? May itatanong pa naman ako sa'yo, Tita Alice. Love you. Happy Mother's Day. So, ang ginawa ni Simon, Lola, may pagtatapat ako. Pinagtapat niya, na napatay niya, na hindi naman sinasadya yung bibe. At sabi ni Lola, nakakita ko naman eh. Nakakita ko naman, Apo. Hinihintay lang kitang magsabi. Alam niyo, marami tayong kasalanan. O lahat ng kasalanan natin, alam naman ni Lord. Patago-tago pa tayo. Ang kailangan lang natin, lumapit ng may kapakumbabaan sa Diyos. Amen. This is true. I will not mention any sin. Hindi ko alam kung anong kasalanan meron tayong tinatago, di ba? Lahat naman tayo merong bibi eh. Tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang bibi? Ha? Tanong mo. Ipinagtapat mo na ba yung bibi mo sa Diyos? Ha? Parang hindi nyo masabi, no? May bibi ka talaga. Baka hindi lang bibi, itikan. Marami. Pastor, may itlugan ako ng bibe. Taga Victoria ako. Ha? Pero this is serious. It's better for us na sabihin kay Lord. Amen? Amen? Pero dito, yung unleavened bread, kasi sin affects your life. I tell you, it will affect your life. Kala mo sa umpisa wala, pero yan ay magtatanggal sa'yo ng kapayapaan. Magtatanggal sa'yo ng pagpapala. Kala mo pinagpapala ka pa pero hindi na pala. Puro pang material na lang. O minsan pati yung material nawawala na rin. Natutuyo ang pagpapala mo. Now, higit sa lahat yung relasyon mo sa Diyos nagkakaroon ng... Hello? Yung dati ikaw ay lumalapit sa Diyos, pag pumunta ka sa church, ang saya-saya mo. Nagtataas ka ng kamay, salamat Panginoon. Pero pag meron kang kasalanan na hindi sinusuko sa Diyos, hindi ka makapagtaas ng kamay, sasabihin mo, Lord, hindi ko mataas kamay ko, marumi ang aking kamay, marumi ang aking buhay. Pero isang ano mo lang sa Lord. Lord, may bibi ako eh. Di ba? Pinagtatapat ko na sa'yo. Nandiyan ba kayo? I'm saying this in a very mild way for us not to be offended. But I hope we will be serious about this. Because the Lord is serious about sin. Kung hindi ba seryoso ang Diyos, bakit namatay si Jesus, ang kanyang anak? Lagi ko sinasabi ito, uulit-ulitin ko kasi tayo, nagiging relax tayo sa church life. Tapos, nagiging relax tayo doon sa mga kaluluwa na nawawala, mamamatay kung wala si Jesus sa buhay nila. Kung hindi nila naiintindihan ang kaligtasan, mamamatay yan, pupunta sa impyerno. Are you not concerned? Yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, yung kapamilya mo, kasama mong matulog, kasama mo sa lahat ng kasiyahan sa mundo, pagkatapos, pagdating mo sa langit, hindi mo makita. Of course, masaya ka pa rin, pero sayang. Hello? Diyan ba kayo? So we really need to pray for your loved ones, pray for your friends, and not just pray for them. Guide them. Share to them Jesus. May your life light like Jesus. Mag-shine ka para sa kanila at makita nila si Jesus sa buhay mo. Hello? Because sin affects. Ang kasalanan nanganganap. Pero ito maganda. Sabi ni Lord, this is 1 week, unleavened bread. 1 week na piyesta ng mga Israelita, kakain sila ng malutong na tinapay. But it also remind them, they are free from the bondage na nasa Egypt sila dati. Sila ay lumaya.
ganon din. Ganon din. Tayo, pag lumapit kay Kristo, because of the Passover lamb, tayo ay napalaya sa kasalanan. Ang sabi diyan, basahin natin Leviticus 23 again, verse 6. On the 15th day, di ba 14th day yung kanina? 15th day of the month, the Lord's festival of unleavened bread begins. 7 days you must eat bread made without yeast. Habang nagre-reklamo silang ang tigas naman ng tinapay na ito, maintindihan nila kahit matigas, yung influence and the penalty, the power of sin, broken sa buhay nila. Amen? Hello? Because of the Passover lamb. Ganon din sa ating buhay. Kaya mo nang bumait dahil si Kristo ay nasa iyo na. Kaya mo nang bumait because the Holy Spirit was given to you when you received Jesus. Ang Holy Spirit ay nasa iyo. Hindi kayo iniiwan ng Holy Spirit. Siya ang magpapabait sa iyo eh. Kung kada ikaw ay magkamali, iiwan ka ng Holy Spirit, hindi ka babait talaga. Iko-convict ka nga ng Holy Spirit. Nandyan ba kayo? So, ang unleavened bread signifies sanctification o paglilinis and clearing of the old bondage of sin. Okay, nakukuha niyo po? May natututunan? Now, the Feast of First Fruits. Ano po yan? Trigo po yan. Ang ginagawa po, basahin lang muna natin yung 23. Ito yung susunod na. Verse 9 to 10. 1 to 3. The Lord said to Moses, speak to the Israelites and say to them, when you enter the land I am going to give you, and you reap its harvest, a sheaf of the first grain you harvest. Ang ginagawa po nila, sabi ni Lord, pagka nandun na kayo sa lupang pangako, meron kayong yun, tinali, tapos ito yung tinatawag na dadalhin nila sa priest, dadalhin nila sa tabernacle or sa temple, nung gawa na yung temple, at iwe-wave nila. Noon pa pala may wave na. Wave. Di ba? Ginagano nila. Yun ay pagbibigay pugay na ito yung first fruit namin. Galing sa iyo to Lord. Binibigay namin. At yung first fruit, yun yung the best. Hello, nandiyan ba kayo? Of course, ito pinapractice ng iba, yung first fruit. Yung first fruit na ginagawa ngayon ay, si Tita May ginagawa niya ito, yung iba, yung first fruit nila, pag yung unang, ito'y hindi pilitan, yung unang mga nagsusweldo, first job, first sweldo, ibibigay niya yung isang buwan na sweldo niya. Yun yung unang sweldo niya, ibibigay niya sa church. I think si Jemima ginawa yata ito. Jemima, ginawa mo ba yun, yung first sweldo mo? Ha? Oh, biro mo. O yung iba naman, ginagawa yung first sweldo ng year. O, ginagawa ng iba yan. Hindi ko sinasabing gawin nyo, pero matutuwa ko kung gagawin nyo. Nagpaparinig ako. Si pastor nagpaparinig. Oo, hindi ako nagpaparinig. Actually, hindi ako nagpaparinig. Sinasabi ko, kung makonvict kayong gawin nyo, why not? Para sa inyo rin yun. Diba? Pero kung hindi nyo gagawin, okay lang. Pero yun yung first fruit. Pero itong first fruit na ito, yun na yung application side yung sinasabi ko. Itong first fruit na ito, yung talagang feast ng mga Israelita, wini-wave nila. Sinasabi nila, ito po yung aming first fruit, binibigay namin sa iyo, Lord, sapagkat lahat naman ng bagay galing sa iyo. Parang gano'n. Now, ano po ang ibig sabihin nito sa atin? Ano itong first fruit na ito? At ang first fruit na ito yung parang pang 8th day mula sa Passover. Magkakasunod lang ito. Okay? So, 1 Corinthians 15:20 to 21. Basahin natin ng maganda. 1, 2, 3. Kita nyo, sinabi, si Jesus Christ daw ang first fruit of those who have fallen asleep. First fruit,
Ibig sabihin, siya yung unang-unang nag-resurrect talaga. Bagamat sa John chapter 11, di ba na-resurrect Sino yung na-resurrect sa John chapter 11? Si Lazarus. Pero yung resurrection na yon, si Lazarus namatay uli. Pero ito yung resurrection, si Jesus Christ, nung nag-resurrect uli, hindi na siya mamamatay. Kaya siya yung tinawag na first fruit among the dead, to those who have fallen asleep. At sa lahat ng mga mananampalataya, sabi ng John chapter 11, 24-25, those who believe in Christ will never die. And though he will die, he will live again. Sabi, because Jesus is the resurrection and life. At sabi diyan, ang feast of first fruit, it talks about the resurrection of Jesus Christ. Ay, napakahalaga pala ng mga anong to. May connection. Gising pa po ba tayo? O kailangan yung mag-resurrect? O iniisip nyo pa rin yung baby nyo? Okay lang kung baby. Baby, how are you baby? Pero kung bibi, may naringgan lang kasi yung mga tawagan baby, di ba? Sino dito yung tawag niya sa kanyang sweetheart baby? Be. Sino? May aamin ba? Sino dito ang tawag niya sa kanyang sweetheart baby? Or be? Be. Wala. Wala. Mahal. Sino yung kaming dalawa ni Tita May? Mahal. Oo, mahal din. Pagka maraming bilihin, mahal ang bilihin. Dito yung honey. Honey so sweet. Pagka galit, honey mahal. Di ba? Bebe. Ayan. Bebe. Pero yung bibi. Pero yung resurrection, mga kapatid, napakahalaga nito. Kung sabi ng Bible, napakahalaga ng mga lessons na ito and reality and truth ng Kristyanismo, yung muling pagkabuhay. Very unique talaga. Ang Kristyanismo lang talaga ang malinaw na malinaw sa buhay na walang hanggan at sa resurrection. Si Jesus Christ lang. Sa lahat ng relihiyon, mga kapatid. Kaya po, pinagpala tayo, nalaman at nakilala natin si Jesus. Amen? At bakit ka pa aalis? Bakit mo ipagpapalit si Jesus sa bebe? Hello? Yung iba, talagang pinagpapalit si Jesus kay bebe. Di ba? Wag. O yung iba kay apam. Huwag kayo okay lang naman kung talagang bigay ni Lord yung apam na yan, ha? Mga apam girls. Ingat mga apam girls. Hello? Yung mga nanonood, baka apam girls, di ba? Basta tama, okay lang. Hindi ibig sabihin na pag nakapag-asawa ng apam, masama. Pero be sure. Di ba? Tama. Hello? Okay ba? Hindi kayo nagagalit sa akin? Okay lang yan. Paalala sa atin, di ba? Kasi baka naman yung makuha nyo, yung katulad nung napunta ako tuloy dito. Yung nakapag-asawa ng poging-poging European, bata pa yung napag-asawa niya kasi batang babae pa rin naman yun. Na Pilipina, ang gandang bata. Tapos nakapag-asawa siya ng poging European. Pinakasalan siya. Talagang cloud9 ang naranasan niya. Pinakasalan siya dito sa Pilipinas. Dinala sa Europe. Pagdating sa Europe, anong nangyari? Tinadtad. Chinap-chap. So, ingat. Kaya nga ingat. Ma, mag-aapam ka pa ba? Nagbubulungan kayo dyan. Love you. Happy Mother's Day. Yeah. Hindi ako, I will be happy if you will be happy sa inyong mga love life. But I'm telling you, be careful. Amen? Sabi ni Inday Badiday nung araw,
Ano sabi ni Inday Badiday? Mga nakakakilala kay Inday Badiday. Careful, careful. Di ba? Hindi nyo na alam, matanda na ako eh. Yung sa chismisan nung araw kay Inday Badiday, bakit pagkaapam, nabuhay ang mga tao? Palakpakan nga natin si Lord. Tapusin ko na. Pero ang dami pa nito. Ayan, the week. Feast of Weeks. Kaya weeks, ilang linggo ito, pagkatapos ng resurrection, ilang linggo ito? Ilang linggo ba? I think 4 weeks or more. Tapos, 50 days ito, kaya tinawag na Pentecost. 50 days after resurrection. Yung feast na ito. Okay? Basahin natin. Leviticus 23, 15, 16. Basahin natin. 1, 2, 3. From the day after Sabbath, the day you brought the sheep of wave offering, count of 7 full weeks. 7 full weeks. Count of 50 days up to the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. New grain, uli. Ipipresent nila uli. Parang first fruit din. Pero itong harvest na ito, hindi patungkol sa resurrection. Basahin natin yung Acts chapter 2. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. A sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Verse 3. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues. Alam niyo, sa kasaysayan ng Israel, itong Pentecost o Feast of Weeks, ito yung panahon na kung saan ibinigay yung 10 Commandments, yung tablets of stone. Tapos sineselebrate nila ito na nagbibigay uli sila ng harvest nila, new harvest. 50 days after nung resurrection, nung Feast of First Fruits, na kung saan nabuhay muli si Jesus pagdating sa New Testament. Binigay, pag sa history ng Israel, yung pagbibigay ng tablet of stone. Ano yung tablet of stone? Ano yung nakasulat doon? Ano? Mga batas, 10 Commandments. It's the start of the laws, the start of inauguration ng bansang Israel. Pero dito, sa chapter 2 ng Acts, ano ang na-inaugurate? Ano yung nag-umpisa? Ito yung umpisa ng church. Mapupunan nyo, sa Old Testament, inaalala yung pagbibigay ng batas. Pero dito sa New Testament, Acts chapter 2, nung inaalala nila yung Pentecost, dumating ang Holy Spirit, pag-uumpisa ng church age, panahon natin. Church age, batas, pero sa church age, ang ibinigay yung Espiritu ng Diyos, kahit hindi karapat-dapat ang maraming tao, basta tinanggap si Jesus, ang ibig sabihin yung grace. Binigay yung law sa Old Testament, dito sa New Testament, sa Pentecost, binigay yung grace. Ang ganda, no? Pag-aralan mo mabuti. Pag sinabing grace, regalo, biyaya. Doon sa Old Testament, pagtrabahuhan mo. Sa New Testament, dito sa Acts chapter 2, yung Feast of Weeks or Pentecost, sinasabi rito, panahon ng church tayo. At ang biyaya ng Diyos, bukas, ang regalo ng Diyos ng kapatawaran, kaligtasan, ay nandiyan, tanggapin mo lang. Amen? Yun po yung Pentecost. Umpisa ng church. Napakaganda.
This was the first harvest of believers who were the first fruit. First fruit din, pero hindi na tungkol kay Jesus. Harvest ng mga mananampalataya. First fruit of the new church signify the power and presence of the Holy Spirit to harvest soul. Mga kapatid, we have the power and the presence of the Holy Spirit to harvest soul. Ibig sabihin, magdala tayo ng mga tao sa Panginoon. It is the church age, it is the grace of God that allows us to share the goodness of God. Ang bait ni Lord, bakit hindi mo ipagsasabi? Yun ngang magandang nangyari sa iyo, pinagsasabi mo, mas lalo nang ipagsasabi mo si Jesus. Amen? Yun ngang may nakasalubong ka, nakasalubong namin yung minsan yung sa SM, yung kilalang, yung ano ba yun? Chef, no? Kilalang chef. Nasalubong namin, taga Binyan yun. Si Chef Harvey ba? Harvey. No? Ha? Walang H. Si Chef Harvey, tinitignan, nagpipicture. Bakit pinipicturean? Kala ko sino eh. Kinuwento ko pagka galing namin sa SM noon, kinuwento ko kung kanino ko na ikwento. Kasi nakita ko siya eh. Kilala siya, how much more si Jesus, bakit hindi natin ikwento? Yung nakapunta ka sa church, nagkwento ka, wow, may maganda bang nangyayari sa'yo sa church? Ha? Yeah. Ay, praise God, nagpunta ako sa church. Galit na galit ako dati doon sa kapatiran na ito. Pinatawad ko na. Gumaan ang aking pakiramdam. Hallelujah. Ipinag-pray ko siyang lumapit lalo sa Panginoon. Ipinag-pray ko siyang pumunta sa langit, hindi sa impyerno. Di ba? Maganda yun. Dati sa impyerno na sana siya. Bumait ka. Hindi mo ba pwede sabihin yun? Somehow, it's some kind of parang OA yung aking sinasabi. Pero my point is, di ba magandang pagsabi si Jesus? Hello? I'm praying na tayo mag-invite. Nasaan yung ating invitation? Kunin mo nga. Bilisan mo. Bilis, in Jesus' name. Pagkakataon ko na eh. Nasa pulpito ako eh. Susunod yan. Pag nasa bahay, yes darling. Ayan. Mamaya papakita pa rin ito. I hope all of us will at least give an invitation at talagang willing tayong ipilitin. Kung ilan lang tayo dito, doble. Di puno na ito ating church. Lahat tayo makapagdala ng isa. Kung dalawa, yung madadala mo. Diba? Why not invite? Ito yung ating invitation. Thank you sa gumawa. Wala siya ngayon. Nahihilo, I pray healings. Yung mga obina, wala rin. So, ayan po ang ating invitation. Simple lang. At may kids vacation Bible school tayo. Ang ganda. Thank you sa mga gumawa. Yan, si Kiyang gumawa daw nito. Ito, si Dayan. No? At may binagawa akong bagong natin, karatula natin doon, malaki. Kay Joy. Ikaw maglalagay doon, Joy, ha? The joke. Papagawa natin kay Tita Alice. Tita Alice, nanonood ka, papagawa ko sa'yo yun, maglalagay tayo ng So, yun. So, why not share Jesus? Amen ba? Yung mga nanay nyo, wala ngayon, hatakin nyo ang mga nanay nyo. Amen? Pero kung nasa sementeryo na nanay nyo, huwag nyo nang hatakin. Okay? Naalala ko nanay ko eh. Feast of Trumpet. Ito, 4 ang sinabi ko ng feast. Ano na lang? 3 na lang. Okay, 4 na pinag-usapan natin, tama ba? 3 na lang ang ating pag-uusapan. Ang Feast of Trumpet, ano ito? Bilisan ko na. Ang Feast of Trumpet, Leviticus 23 verse 24. Say to the Israelites on the first day of the 7th month na ito. Yung feast kanina na sinabi natin, Passover, ano pa? Unleavened, ano pa? First fruit at Pentecost, yan ay magkakasunod lang. Okay? Parang 2 buwan lang ang niyan. After that, first month and second month, the 7th month, ito yung mga around September, October, trumpets. Magkakaroon uli sila ng piyesta. Anong piyesta ito? The Feast of Trumpet.
magpapa, ano sila, ito yung ibig sabihin yan. Teka, ito muna. Ay, bakit hindi ko na ano yung picture niyan? Nawala yung picture. Ayun ang picture. Yung tinuturutan niyan, parang trumpet ang tawag, pero shofar ang tawag dyan eh. Shofar ba? Tama ba? Shofar ang tawag dyan na very so far. So far. Napakalayo, shofar. So whatever name it is, ganyan ang ginagamit nila. At doon sa pista na iyon, ano nila yon, iboblow nila. Ito ay isa daw ito yung pinaka-solemn, lalo na yung susunod, na feast. Pinaka-solemn na feast sa Israel. At ito yon, sabi, first, basahin na natin. First, the feast symbolizes the gospel's call to repentance. Second, the joy and hope in Christ. Finally, the third, the trumpet points to the announcement of Jesus coming. Second coming. Mga kapatid, ang nangyayari pagka Feast of Trumpets, tinatawagan ang mga Israelita talaga to repent, magpalinis. Bakit? May susunod na feast na kailangan nilang malinis sila. Mamaya, pag-usapan natin. At itong Feast of Trumpet, signify repentance. Patuloy na magpalinis sa Panginoon. No? Alam nyo, ang Leviticus kasi, pag binasa mo ang Leviticus, puro sacrifices. Puro pag-o-offer. Puro blood offering. Ang dami. At ang theme ng Leviticus, God is holy. Kaya dito maano natin, if God is holy, then we need to come to Him with a clean heart. How can this happen? We need to repent. We need to be humble before the Lord. Sapagkat wala namang malinis na tao. Di ba? Lahat tayo makasalanan. Kaya kung sasabihin nila, itong church na ito, church ng mga makasalanan yan. Yes, amen, praise the Lord, kami makasalanan. Amen? Huwag kayong masasaktan pag sinabihan tayo na, ang church ng mga makasalanan. Ang pastor, makasalanan. Diba? Yung mga member, makasalanan. Huwag kayong magagalit. Diba? Sabihin mo, oo nga, kaya nga ako lumalapit sa Diyos eh. Amen? Palakpakan natin nga ang Panginoon. Kasi maraming mga Kristiyano masyado ng sobrang banal. Ayaw nang makipag-usap sa mga marurumi. Di ba? Kala mo, wala na. Masyado ng judgmental. Mga kapatid, huwag tayong judgmental. Amen? Of course, sasabihin natin, pag ang isang trabaho o isang gawa ng tao ay mali, sasabihin natin mali. We can judge it as it may be wrong or it may be right. Pagka obvious naman, ay mali yan. Di ba? Hindi naman ibig sabihin tinotolerate ang kasalanan. But what I'm saying is, lahat tayo makasalanan at ang Diyos ay banal. We need to repent. We need to be humble at magpatuloy na magpalinis, magpabago sa Diyos. And ito yung maganda. Ang trumpets din, joy and hope. Ang ganda. Kaya nga kahit marami kang problema, you can be joyful and hopeful. Why? Because Jesus is coming back. Pinag-uusapin namin kanina yung pag dumating na si Lord. Di ba? Nasa sakyan tayo kanina, no? Kahapon ba yon? Hindi ba kanina yon? Kahapon. Okay. Talagang nagkakaano-ano na sa utak ko. Pinag-usapan namin yung pagbabalik. Wala nang problema. Di ba? Sino yung excited na dumating na si Lord? O yung natatakot na baka dumating na sila, natatakot ka pa. Baka may bibi ka, kaya natatakot ka. Di ba? Baka may bibi ka, isuko mo na yung bibi mo. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, suko mo na yung bibi mo. At yung second coming nga, punta tayo dito.
Okay? Atonement na tayo. Ito yung susunod doon sa trumpets. Yung atonement. Bibilisan ko na. 1 oras na ako eh. Natutulog na yung iba eh. Kailangan na ng ano. The 10th day of this... tingnan nyo, isa lang buwan. Sa isang buwan lang ito. The 10th day of this 7th month is the day of atonement. Hold a sacred assembly, pagtitipon. And deny yourselves and present a food offering to the Lord. Alam nyo ang atonement. Ang ginagawa nila, ito yung once a year na ginagawa. At ang unang gagawin para makapasok ang priest doon sa templo or doon sa tabernacle kung saan ang presensya ng Diyos para maiala yung dugo. Ang unang magpapalinis, yung priest. Okay? Yun yung magpapalinis, magre-repent. Anong gagawin ng priest? Magpapatay siya ng bull or red heifer. Nawala daw yung mga red heifer eh. Pero meron na uli ngayon. Kaya sabi nila, ibabalik yung temple sacrifice. Malapit na dumating yung Antichrist. Nawala po yung red heifer daw, yung ganung klase. Pero ewan ko bakit na ibalik. So, nabalik. So, ang ginagawa ng priest, magpapatay noon para malinis siya, yung mga seremonya. Tapos, para ma-perform niya yung duty niya as a priest. So, ganun po. Pagkatapos, gagawin, yung mga magsasacrifice ng mga tao, kailangan magdala ng 2 goat. Yari ako, pumunta ako sa templo, magdadala ako ng goat, 2. Ang gastos naman, ang mahal ng kambing eh. Tapos, yung kambing, yung isa papatayin. Pero bago papatayin yon, saan na ba yun? Ayan, yung priest, hawak niya yung kambing sa ulo, di ba? Gagawin ng priest, sasabihin niya, nililehans niya yon, sasabihin, yung mga kasalanan nung nag-offer, yung kasalanan po niya, ganito, ganyan. Nagnakaw po, nagchismis po, kung ano-ano pa, ano pang kasalanan gusto niyo? Anong bibi pa gusto niyo sabihin? Nangutang po, hindi nagbayad. Sinasabi doon. Tapos, yun yung papatayin, yung sinabihan ng mga kasalanan. Kasi mga kasalanan, papatayin talaga yon. Pagkatapos yung isa, pakakawalan. Yun yung tinatawag na scapegoat. Sino mahilig mag-scapegoat? Narinig nyo na yung word na yun, di ba? Yun pala yun. Doon nagmula pala yung scapegoat. Yung pakakawalan, ibig sabihin, yung mga kasalanan, hinatulan. Nakuha nyo? Yung mga kasalanan, nalagay doon, hinatulan, naparusahan. At dahil naparusahan ng mga kasalanan, for the wages of sin is sin, naparusahan na propitiate, ano ba sa Tagalog? Na satisfy, the word satisfy, o sa Tagalog ng satisfy, naging karapat-dapat, natuwa yung justice system ng Diyos dahil naparusahan eh. At dahil naparusahan na, ay lumaya. Di ba? Ganon din tayo. Dahil si Jesus naparusahan, hello, para sa iyo, para sa akin, tayo'y lumaya sa kasalanan. Hindi ba mabuting balita yun? Ang bigat nito, mga kapatid, pag-aralan natin mabuti. Tingnan natin, Lord, ang tindi pala nun.
Kawawa yung mga kambing at tupa na pinatay. Yun pala ay tumutukoy. Pag binasa mo yung sa New Testament, basahin niyo yung Hebrews, mas maintindihan natin. Basahin natin yung ibang verse dito. Sa Romans na lang, chapter 3. Basahin natin. 1, 2, 3. God presented Christ of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. He did this to demonstrate His righteousness because of forbearance. He had left the sins committed beforehand unpunished. He did it to demonstrate His righteousness at the present time, so as to be just and the one who justifies those who have faith in Jesus. Tingnan niyo para sa atin namatay si Kristo, to demonstrate His righteousness. Dinemonstrate ni Lord yung righteousness niya, may yung kasalanan, kinuha niya, parang yung goat. Okay? Kinuha niya, kasi yung kasalanan talaga, hindi pwedeng i-tolerate ng Diyos. Kaya minsan masyado tayong yung kasalanan, parang minamaliit na. Sin is very powerful. It influences our life. Ay, yun lang naman Mga kapatid, di ba minsan yung maliit na kasalanan maliit na pagkakamali mo, dumadami. Kasi ayaw mong ipaalam, nagawa mo, ayaw mong paalam, may nabasag kang pinggan sa bahay nyo. Bakit nabasag ito? Sabi ng nanay mo, ay, ewan ko po. Nadagdagan. Nagsinungaling ka na. Pagkatapos, yung kapatid mo, alam ng kapatid mo, huwag mo sasabihin. Tapos binatukan mo. O, nadagdagan na naman yung kasalanan mo. Nakakanak, di ba? Hello? Totoo ito. Kung sinabi mo agad, wala na. Kinonfess mo kay Lord. I tell you, that's why, mayroong judgment at yung righteousness na serve. At ang makakapag-satisfy lang talaga ng justice system ng Diyos ay si Kristo. Because He is the perfect sacrifice. He is the perfect priest. Di ba sabi ko kanina, yung mga priest nag-sacrifice din para sa kasalanan nila? Si Jesus, hindi siya nag-sacrifice para sa kasalanan niya. At hindi niya ginagawa yearly, once and for all. Hebrews, basahin ninyo. Ang ganda ng turo ng Biblia, mga kapatid. Gusto ko lang tayo mga taga the house of blessing. Hindi lang blessing na I pray that you will be blessed in every area sa inyong buhay, sa inyong trabaho. Pero lumalim ang ating pagkakilala at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Meron po bang natututunan? Atonement. So, basahin ko na lang itong Atonement signifies the offering of a substitute, kapalit, in the place of another to do away with their sins. Last, Feast of Tabernacles, magkakasunod po itong pesta na ito ng Israel na merong kahulugan para sa atin. Ang tabernacle, ayan yung po, ginagawa nila yan yearly. Yung parang tent. At sabi po dyan, say to the Israelites on the 15th day of, 5 days after the atonement, the 7th month of the Lord's festival tabernacles begin. And it lasts for 7 days uli. Ang tagal ng pesta nila. Ano ito? Sa Zechariah, madalang natin buksan ng Zechariah, then the survivors from all the nations that have attacked Jerusalem will go up year after year to worship the King, the Lord Almighty, and to celebrate the festival of the tabernacles. Ano po ito? Yung daw mga nag-survive na mga nasyon ay pupunta doon sa Israel taon-taon para sa hari ng mga hari. Alam nyo, ito po yung nagpapatungkol sa end times talaga, na si Jesus, He will reign, literal, He will reign for 1,000 years sa Jerusalem. Basahin natin Revelation. Ang symbolic of the upcoming millennial reign, o 1,000 years, ni Jesus sa earth. Sabi, I saw thrones on which were seated those who have been given authority to judge, and I saw souls of those who have been beheaded because of the testimony about Jesus, because of the word of God. They had not worshipped the beast or its image, or the beast, Antichrist ang sinasabi doon, and its image, and had not received its mark on their foreheads or their hands. They came to life and reign,
with Christ 1,000 years. Yung tinatawag na millennium reign. Ito'y end times. Na yung mga tinitirhan, yun yung isang symbol niyan. Na si Jesus Christ He will tabernacle with us. He will live with us. Pagkatapos, dadating ang new heaven, new earth. Nandiyan kaya? So, He will live with us. Now, ano ang nito? Application sa atin. Pag sinabing tabernacle or tent, di ba? Simplify natin yung word na tabernacle, tent. Sino na yung nakapag-tent? Nakaranas matulog sa tent? Sa camping, ang init, ayoko na mag-tent. Oh. Tapos nakatutok pa sa araw, ang init. Now, ang tent ba forever? Temporary. It signifies na huwag mong isiping forever ka dito sa lupa. Hello? Huwag nating isipin forever ang yung mga natin dito, activities natin dito. Kailangan meron tayong mindset for eternity. Amen? Amen? Practice lang yung buhay natin for eternity. Our life is temporary. Our whole being kailangan maibigay kay Lord sapagkat one day, God will dwell with us. Amen? Amen? So, hindi na ako pakakatagal. Mga kapatid, I pray na may natutunan tayo. Madalang ituro ito At baka hindi ko maituro ng uli sa matagal na panahon. Pero I hope as you read the Bible na daanan mo ito, hindi pa lahat ay naituro ko tungkol dyan. Pero nawa ay may natutunan tayo at may naalala tayo na pwede nating ipamuhay. At paalala na tayo'y kailangan maging seryoso sa pagsunod sa Panginoon, lumago sa Panginoon, magbahagi ng kabutihan ng Diyos sa iba sapagkat siya ang tunay na pag-asa ng ating buhay. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayong lahat tumayo. Lord, salamat po sa umagang ito sapagkat yung mga piyesta ng Israel ay ito'y may ibig sabihin sa amin bilang church at bilang individual. Hayaan mong ito ay patuloy na maalala namin pag binabasa namin ang Bible. At kahit hindi binabasa habang sa buhay na ito ay kami ay magtiwala. Anuman ang aming tinatahak, anuman ang problema, anuman ang sitwasyon. Sapagkat alam namin, ang the best blessing na naranasan namin ay Ikaw, Jesus. Ang pag-asa namin ay Ikaw. At darating ang panahon, You will dwell with us. You will live with us, literally, and we will live with You. Kaya salamat po sa pag-asang ito. Hayaan mo ipagsabi namin ito. As we celebrate You, as we celebrate Your goodness sa church na ito at sa aming mga buhay. Thank You, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Tuloy. Magkakaloob po tayo sa Lord. Yung masaya. Every tribes will see Your glory, yeah, yeah. Every nation
endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor, and strength unto our God. Unto our God, you matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, Yahweh, Yahweh, you are. Hey Yahweh, Yahweh, you are. Hey Yahweh, Yahweh, you are. Hey Yahweh, Yahweh, you are. Ayan. So, tawagin ko si Kuya Ray at saka si Sister Ruby para itaas yung ating offering. Okay. Sige po, let's extend our hands. Heavenly Father, salamat Panginoon. Salamat Lord na napakabuti mo sa aming buhay. Salamat Lord sa pagkakataon na kami makapag-offering, makapag-tithes and offering. Lord, kiniklaim namin ang iyong salita na bubuksan mo ang durungawan ng langit at kami pagpapalain higit pa sa aming inaasahan. We declare blessing upon blessing sa bawat isang nagkaloob nito, Panginoon. Anumang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay, Panginoon, winawasak namin ito sa pangalan ni Jesus, Lord God. At Lord, tinataas din namin si Brother Ray at si Sister Ruby at ang kanilang buong pamilya. Pagpalain mo nga po sila, Panginoon. Siksik, biglig at umaapaw. Anumang mga challenges nila, Lord, samahan mo silang patuloy. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen. Yan. So, announcement po. So, next week na tayo mag-birthday celebrants. So, meron pa naman tayong isa pang Sunday. So, announcement po, yan. Ang ating anniversary is on May 24. 3:30 p.m. po, hapon po yan. Isang service lang po tayo. Wala po tayong service sa umaga, sa hapon lang po. Sino po ang mag-i-invite? Aba, wala mag-i-invite. Sino po ang mag-i-invite? Amen. So tayo po'y mag-invite. It's an opportunity na makapag-invite po tayo yung ating mga kasama sa bahay, mga kapamilya, kaibigan na hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. It's an opportunity para po invite natin sila. Meron po tayong guest speaker sa araw na yan. So it's 3:30 p.m. po. Wala po tayong service sa umaga. And then on May 23 naman po, pakita nga natin yung meron ba? So sa May 23 po, yun naman po yung ating Vacation Bible School. It's only one day po. Mag-start po yan ng 8 a.m. hanggang 3:30 p.m. po. So, yung mga anak po natin, encourage po natin na mag-attend at makapag-invite din po. Para po 8 a.m. hanggang 3:30 p.m. po. So, sa umaga po. Dito, meron po silang recess sa umaga, lunch at saka recess sa hapon. So, ang graduation po nila ay on May 24 din. During our anniversary, para yung mga bagong mga bata na na-invite, maisama din nila yung kanilang mga magulang. So, yun lang po. And then, syempre, sa ating mga nanay, Happy Mother's Day po sa ating lahat. So, pagpalain tayo ng Lord. Pwede bang, lapitan niyo yung yung mga nanay? Ha? Punta daw sa harap lahat ng mga nanay. Dito daw sa harap. Mga nanay! Dito muna sa harap lahat ng nanay. Wait lang. Dito muna sa harap lahat ng mga nanay, please. Lahat po ng nanay. Dito po muna lahat ng mga... Wait lang yung mga flowers. Dito muna tayo. Dito sa stage. Ayan.
Praise the Lord. Palabas daw po ng mga bata. Tapos na yung, picturean? Tapos na? Ha? Yung mga kids daw may ibibigay. Sige. Sige na. Release! Hindi pa tapos. Ang ginagawa pa. So mamaya na. So hanggang mamaya kayo dyan. Hindi lahat ng anak nandito, ano? Hindi lahat. So, hindi na natin papupuntahin. Baka maigit yung iba. Magpe-pray na lang tayo para sa mga nanay. Sabi ko, si Tita She, Mami She, bakit wala ka rito? Ayun. Ito ka. Anong masasay niyo sa mga flower niyo? Diba? Hindi lang isa. Ha? Anong gusto niyo? Sabi ko kasi, next year, violet na lang. Sobre, gusto niyo next year? Ano gusto niyo next year? Nasa sobre? Email lahat eh. Cash daw at saka flower. Ipag-pray natin na yumaman ng patuloy ang Panginoon. Ang pag-iyamanin tayo ni Lord lalo. Hello. Ako muna. Ayan. So, ang mga nanay, they are one of the most powerful creature in the world. Tama ba yun? Ha? One of the most powerful creature in the world and the most powerful person in the house. At tindi, no? Lakas ng amen. Di ba? Di naman ako nakikita dito eh. Pero totoo yun. Why? Bakit ko sinasabi sa inyo to? Ibig sabihin, mga nanay, you will dictate the atmosphere of your household. Ang tindi ng impluensya nyo. Pag nakasimangot kayo, apektado ang lahat. Pag ang tatay nakasimangot, pabayaan mo yan, sasabihin ng nanay. Di ba? Pabayaan nyo lang tatay nyo. At saka ang tatay, pag nakasimangot, lalabas lang yan. Di ba? Pag ang nanay nakasimangot, hindi lang nakasimangot yan. Hindi ako nagsabi, di ba? May loudspeaker kayo sa bahay. Sabi nga nila, song leader sa pag Sunday, pag uwi, rapper. Nakakatuwa, nagiging joke, pero my point is, very influential ang mga nanay and thank you for their life. Amen? Amen. Mothers are not perfect, but we are blessed for mothers. They represent the gentle, caring, loving character of our God. Amen? So, pwede ba yung mga nandito sa, ipag-pray natin sila? Nagmamadali na yung anak nito? Let's pray. Kapatid, stretch your hands. Lord, salamat po sa mga nanay na nandito at mga wala yung mga nanay. Kami po na mga anak ay nagpapasalamat sa aming mga nanay. Maaaring ang mga nanay namin ay wala na, pero yung mga nanay dito, nanay din namin.
Yung mga nanay dito, mga kapatid namin, salamat sa kanilang buhay na umaaruga sa mga anak. Maaaring hindi sila naging nanay dahil iniluwal nila yung kanilang mga anak sa kanilang sinapupunan. Pero sila ay nanay dahil sa kanilang mga puso na mapag-aruga. Salamat sa kanilang mga buhay na mapagsakripisyo sa mapagtiyagang pag-aalaga. Nanay, lola, ano man ang tawag, tita, pero nanay sila sapagkat ang puso nila, they are caring. So I declare blessing to them, good health, strength, joy, peace, blessing even in their finances, blessing in their relationship. Higit sa lahat, relationship sa'yo. Thank you, Lord. Bless them. May the joy, the peace, the love of the Lord be upon them. Nagpupugay kami sa'yo sa mga nanay na nandito at sa mga nanay na ibinigay mo sa amin. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Kunin mo na. Ano susunod? Po, let us all stand and close in prayer. Thank you po. Tayo pong lahat ay tumayo and let us close in prayer. Sige po, lahat po tayo ay tumayo. Hallelujah, Lord. Heavenly Father God, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa pagdala niyo muli sa amin dito sa bahay-sambahan na ito. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang manguna sa mga buhay namin at salamat sa lahat ng nanay na patuloy na pinapatatag niyo, Panginoon. Lord, patuloy na ingatan yung bawat isa at muli sa susunod na linggo kami ay dalhin yung muli rito upang makinig na inyong mga salita. Salamat, Panginoon, in Jesus' name. Announcement po, yung po payment ng t-shirt.